Noong umaga ng March 27, 2025, inihatid ni Sarina Tumaliuan ang kanyang 4 na anak sa paaralan. Habang wala siya, naghihintay sa labas ng kanyang bahay ang asawa niyang si Jessie na matagal nang hiwalay sa kanya. Pero hindi dapat naroon si Jessie. Ilang taon nang nagre-report si Sarina ng pang-aabuso ng asawa. May 5 taong intervention order para protektahan siya. At nang umagang iyon, nakabail si Jessie. Pagbalik ni Sarina, hinintay ni Jessie na maiwan siyang mag-isa. Saka ito pumasok sa bahay gamit ang mga susi na hindi na dapat nasa kanya. Bago mag-alas 9 ng umaga, wala nang buhay si Sarina. Kung ilang taon nang humihingi ng proteksyon si Sarina, paano pa rin siya naabot ng lalaking pilit niyang nilalayuan? Ito ang kaso ni Sarina Gatbonton Tumaliuan. Bago mapunta ang pangalan niya sa mga balita at court records, may sariling buhay na binubuo si Sarina. Siya ay 42 taong gulang, isang Pilipina na naninirahan sa Australia at ina ng 4, 3 lalaki at 1 babae. Nagtatrabaho siya sa Medibank. May pinatatakbo rin siyang online clothing business. Sa social media, inilalarawan niya ang sarili bilang working mom, businesswoman, mahilig sa pagkain at adventurer. Pero higit sa lahat, malinaw kung sino ang sentro ng buhay niya. Tinawag ni Sarina ang kanyang mga anak na kanyang kayamanan, pagmamalaki, saya at inspirasyon. Ito ang mundong inaasikaso niya araw-araw. Trabaho, maliit na negosyo, school runs at pagpapalaki sa 4 na bata. Sa kalaunan, isa sa kanyang mga anak ang tatawag sa kanya na Supermom. Hiwalay na noon sina Sarina at Jessie. Hindi malinaw sa mga dokumentong available sa publiko kung kailan eksaktong natapos ang kanilang pagsasama. Pero malinaw na sinusubukan ni Sarina na magpatuloy at bumuo ng buhay na malayo sa kanya. Ang problema, kahit natapos na ang relasyon, hindi natapos ang panganib. Ang nangyari noong March 27 ay hindi isang biglaang insidente na walang pinanggalingan. Sa mga detalyeng inilahad sa korte, may family violence history na noong 2017, 2018 at 2022. Nagkaroon ng mga intervention order laban kay Jessie. Sa simpleng paliwanag, utos ito ng korte na maaaring magbawal sa kanya na kontakin o lapitan si Sarina. Kapag nilabag niya iyon, maaari siyang kasuhan at makulong. Pero paulit-ulit na lumabag si Jessie. May mga pagkakataong nakulong siya, nakalabas, at nagkaroon muli ng paglabag. Sa paglalarawan ng korte, umabot ng hindi bababa sa 8 taon ang pang-aabuso at pananakot. Noong December 2022, inilatag sa korte ang isa sa pinakamabigat na naunang pag-atake. Nagtamo si Sarina ng dislocated shoulder, concussion at bali sa bahagi ng pisngi. Ibig sabihin, matagal bago dumating ang 2025, malinaw ng hindi maliit ang panganib at matagal na ring humihingi ng tulong si Sarina. Sa kabila nito, ipinagpatuloy niya ang buhay nila ng mga anak. May trabaho siyang binabalikan, negosyong inaasikaso at 4 na batang umaasa sa kanya araw-araw. Noong January 2025, nakalabas muli si Jessie mula sa kulungan matapos makulong dahil sa mga paglabag na may kaugnayan sa family violence laban kay Sarina. Ilang linggo lamang ang lumipas bago ang March 27. May 5 taong intervention order na noon para protektahan si Sarina. Nakabail din si Jessie. Iyan ang sitwasyon bago siya muling pumunta sa bahay. Bandang 8:45 ng umaga noong March 27, dumating si Jessie sa bahay ni Sarina sa Werribee, sa kanlurang bahagi ng Melbourne. Hindi siya agad lumapit. Nanatili siya sa loob ng sasakyan habang inihahatid ni Sarina ang mga anak sa malapit na paaralan. Nag-antay siya
hanggang makabalik si Zarina at maiwan itong mag-isa. Pagbalik niya, gumamit si Jessie ng isang set ng mga susi na hindi na niya dapat hawak. Hindi malinaw kung paano nanatili sa kanya ang mga susi, pero dahil hawak niya ang mga iyon, nakapasok siya sa bahay kahit wala siyang karapatang naroon. Sa loob, kinumpronta niya si Zarina tungkol sa pera. Nakuna ng security cameras ang bahagi ng kanilang pagtatalo. Narinig sa recording ang mapanakit na pananalita ni Jessie. Sinubukan ni Zarina na tumawag sa 000, ang emergency number sa Australia, pero naputo lang tawag. Sa audio, narinig din siyang nagsabing, "You might kill me now." Makalipas ang ilang sandali, kumuha si Jessie ng 2 kitchen knife. Tumakbo si Zarina patungo sa likod ng bahay. Hinabol siya ni Jessie. Nakita ng kamera ang paghabol. Narinig ang mga sigaw ni Zarina ng humigit kumulang 7 segundo. Pagkatapos, tumahimik ang recording. Lumagpas sa sakop ng CCTV sina Zarina at Jessie, kaya hindi nakuna ng mismong pananaksak. Ilang sandali ang lumipas bago muling nakita si Jessie sa video. May dugo na sa kanyang katawan at damit. Batay sa autopsy findings na binanggit sa korte, 8 beses nasaksak si Zarina. Ang tama sa leeg ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Matapos ang pag-atake, inilapit ni Jessie si Zarina sa may likurang pinto at umupo sa tabi niya. Tumawag siya sa 000 ng higit sa 1 beses. Hindi siya tumakas o nagtangkang itago ang ebidensya. Pero ayon sa mga detalyeng lumabas sa korte, tumanggi muna siyang papasukin ang mga paramedic. Nakipagtulungan siya nang dumating ang mga pulis. Pagkalipas lamang ng 9:00, nadatnan si Zarina sa backyard. Inaresto si Jessie sa mismong lugar. Kinabukasan, March 28, sinampahan si Jessie ng kasong murder. Hindi siya nag-apply para sa bail at nanatili sa kustodya. Hindi naging misteryo kung sino ang kasama ni Zarina sa bahay. May CCTV ng pagtatalo at paghabol. May mga tawag sa emergency services. Naroon si Jessie nang dumating ang mga pulis. At malinaw sa autopsy kung paano namatay si Zarina. Hindi man nakuhanan ng kamera ang mismong pag-atake. Pero kalaunan, hindi na rin kinailangang magdesisyon ng isang jury kung sino ang pumatay sa kanya. Noong January 2026, ipinaalam muna ng hukom ang posibleng pinakamataas na sentensya kung aamin si Jessie. Noong January 21, formal siyang nag-plead guilty sa murder. Dahil dito, kinansela ang trial na nakatakda sana noong February. Nasagot na kung sino ang pumatay kay Zarina. Pero nanatili ang mas malaking tanong. Paano siya muling naabot ng lalaking ilang taon na niyang iniiwasan? Dahil umamin na si Jessie, hindi na pinagdedebatihan sa sentencing kung siya ang pumatay kay Zarina. Ang pinag-uusapan ay kung paano nangyari ang krimen at anong sentensya ang nararapat. Sinabi ng kanyang depensa na hindi raw siya dumating sa bahay na may nabuo ng planong pumatay. Ayon sa Defense Counsel, pumunta siya para kumprontahin si Zarina tungkol sa pera at wala pa siyang armas nang pumasok. Nabuo lamang daw ang intensyong magdulot ng napakalubhang pinsala sa mga sandaling hindi nakuna ng kamera. Hindi nito inalis ang kanyang pananagutan. Sa Victoria, Australia, maaari pa ring maging murder kapag may intensyong pumatay o magdulot ng napakalubhang pinsala at namatay ang biktima. Mismong Defense Counsel ang nagsabing walang kasalanan si Zarina. Wala siyang armas at wala siyang kakayahang ipagtanggol ang sarili laban kay Jessie. Para naman sa prosecution, nagsimula na ang pananakit sa loob ng bahay at hindi ito tumigil nang tumakbo palabas si Zarina. Sa pagtingin ni Justice Amanda Fox, may mga kinimkim na galit si Jessie tungkol sa pera, sa pulis at justice system at sa pagpapatuloy ng buhay ni Zarina nang wala siya. At tungkol sa pagsisisi, ang guilty plea lamang ang malinaw na naipakita. Hindi nakita ng hukom ang mas malalim na tunay na remorse.
Bago ibaba ang sentensya, narinig ng korte kung ano ang iniwan ng pagkamatay ni Sarina sa kanyang pamilya. Mula sa United States, nagsalita sa video link ang kanyang ina na si Maria Gutencio. Siya na ang tumutulong sa pag-aalaga sa 4 na anak ni Sarina. Inilarawan ni Maria ang pagkawala bilang isang habang buhay na pagdadalamhati para sa kanilang pamilya. Sinabi rin niyang may bahagi sa kanya na namatay kasabay ng kanyang anak. Para sa kanya, hindi matatapos sa sentensya ang epekto ng ginawa ni Jessie. Araw-araw niya itong haharapin habang tinutulungan ng mga apo na lumaki nang wala ang kanilang ina. Isa rin sa mga anak ni Zarina, isang teenager, ang nagsalita. Para sa kanya, si Sarina ang super mom, ang pinakamahalagang tao sa kanyang mundo. Hindi lamang isang magulang ang nawala sa 4 na bata. Nawala ang taong naghahatid sa kanila sa paaralan, nagtatrabaho para sa pamilya, nagpapatakbo ng negosyo, at umaaalalay sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Noong June 24, 2026, hinatulan si Jessie James Tumaliwan ng 26 na taong pagkakakulong. Kailangan niyang magsilbi ng hindi bababa sa 20 taon bago siya maaaring isaalang-alang para sa parole. Ibinilang sa sentensya ang 454 days na naunanan niyang ginugol sa kustodya. Sinabi rin ng hukom na kung hindi siya umamin, 29 na taon sana ang sentensya at 24 na taon ang minimum bago siya maaaring isaalang-alang para sa parole. Posible rin siyang ma-deport sa Pilipinas matapos niyang pagsilbihan ng sentensya. Hanggang August 17, 2026, wala pang final immigration order o publicly reported appeal sa kaso. May hatol na para sa murder, pero para sa 4 na anak, walang sentensyang makapagbabalik sa kanilang ina. Sa simula ng kwentong ito, ang tanong ay kung paano nakalapit si Jessie sa babaeng ilang taon na niyang sinusubukang layuan. Alam na natin kung paano siya nakapasok. May hawak siyang mga susi na hindi na niya dapat hawak. Pero hindi pa rin kumpleto ang sagot kung paano siya muling nakalapit kay Zarina sa kabila ng kasaysayan ng karahasan, paulit-ulit na paglabag, intervention order, at bail. Nakipaghiwalay si Zarina, nag-report siya, humingi siya ng proteksyon. Sinikap niyang ipagpatuloy ang buhay para sa sarili at sa 4 na anak. Hindi niya nabigong umalis, hindi niya nabigong humingi ng tulong, at hindi dapat sa kanya ibalik ang tanong kung bakit hindi siya naging ligtas. Para sa 4 na batang inihatid ni Zarina sa paaralan noong huling umaga, may hatol na, pero kulang pa rin ang paliwanag tungkol sa proteksyong para sana sa kanilang ina. Kung may court order na at paulit-ulit nang lumabag si Jessie, ano pa ang kulang para tuluyang maprotektahan si Zarina? Ito ang Kwentong Kakaiba TV. Totoong kwento, kakaibang dilim, aral na hindi malilimutan.